Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo ng kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't sinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inuhugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panuluhan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko,
Hinding-hindi ko magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin, buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at pasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita at bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng binigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Jesucristo. Sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga Hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ulitin po natin, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat at magkagalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay pinto, at pinakikinggan ng mga tupa ang kaniyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kaniyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Kilala mo ba ang mga boses ng taong malapit sa iyo? Karaniwan, kapag malapit sa atin ang isang tao, ay kabisado natin ang kanyang boses. Kahit matagal nang hindi nagkikita at nagkakausap, ay natatandaan pa rin natin ang boses nila. Minsan, mga minamahal kong kapatid, kahit hindi natin makita, basta marinig lang ang boses, ay makikilala na. Alam niyo po, kahit sa mga hayop, kagaya ng tupa, gayun din. Kilala rin ang mga tupa ang boses ng kanilang pastol, kaya sumusunod sila. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Ginamit ni Jesus ang larawang ito para ilarawan ang malapit na ugnayan ng pastol at ng mga tupa. Mga kapatid, si Jesus ang mabuting pastol na nagbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Siya ang mabuting pastol na umaakay sa atin sa luntiyang pastulan. Bilang mabuting pastol, pinangungunaan tayo ni Jesus. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa atin na hindi natin ikapapahamak.
Bilang mabuting pastol, mga kapatid, nagbibigay buhay din si Jesus. Hindi siya katulad ng mga tulisan at magnanakaw na ang pakay ay magnakaw, pumatay at magwasak. Bilang mga tupa ni Jesus, kailangan nating pakinggan ang tinig niya at sumunod sa direksyong itinuturo niya sa atin. Bakit? Ito ay sa kadahilanang naliligaw at napapahamak ang ibang tupa dahil hindi nakikinig sa pastol. Hayahan natin akayin tayo ni Jesus. Kumapit tayo ng mahigpit sa mga kamay ni Jesus at hayahan nating pasanin tayo ni Jesus sa kanyang mga balikat at sa mga panahong nasusugatan at nasasaktan tayo. Hayahan nating akayin tayo pabalik ni Jesus sa kanyang kawan. Ngayong araw po, alam kong karamihan sa atin, lalo na tayo na nasa tamang edad na, ay nagpunta sa mga voting stations ngayong araw upang pumili ng mga bagong papastol sa ating bansa, lokal man o nasyonal. Tayo ay pumili ng mga karapat-dapat na tao upang maging pastol natin sa darating na 6 na taon. Ano ang naging kriteriya natin sa pagpili ng mga kandidato? Napaka-eksakto ng Ebanghelyo ngayong araw at maging ang ating pagdiriwang kahapon. Nakapatungkol ang Ebanghelyo ngayong araw at ang pagdiriwang kahapon sa katangi-tanging modelo ng isang mabuting pastol, at yun ay walang iba kundi si Jesus, ang mabuting pastol. Ipagdasal po natin ang magiging resulta ng halalang ito. Ipagdasal natin na kung sino man ang manalo sa mga kandidato, naway maging mabuti silang pastol kagaya ni Jesus. Naway maging pastol sila kagaya ng sinasabi ng ating mga pagbasa ngayong araw. Pastol na nagbibigay buhay at pag-asa, hindi kagaya sa mga magnanakaw, ng mga pumatay at ng mga nagwawasak. Si Jesus, mga kapatid, ang mabuting pastol at tayo ang tupa niya. Nakikilala ba natin ang kanyang boses na tumatawag sa atin? Makikilala natin ang boses niya kapag madalas tayong nakikipag-usap sa kanya sa panalangin. Nakakabisado natin ang kanyang boses kapag madalas tayong nakikinig sa kanya sa pagdarasal. Kapag kilala natin ang boses ni Jesus, hindi tayo malilinlang ng mga ingay sa paligid sa natin. Sana, kapag nakilala natin ang kanyang boses, huwag tayong magdalawang isip na sumunod. Hindi naliligaw at hindi napapahamak ang mga nakikinig sa boses ni Jesus. Hayahan nating akayin tayo ni Jesus. Kumapit tayo ng mahigpit sa mga kamay ni Jesus. At hayahan nating pasanin niya tayo sa kanyang mga balikat sa mga panahong kailangan natin siya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon ang mabuting pastol na nakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ating itutugon
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng pulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon po ay hingin natin ang ating mga personal na intensyon. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ang aming katuwa ngayon, ay ngahin mo ng anak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkakasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi ba namamatay ang inihahin sa krus? Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparayan. Alalahanin mo rin sina Father Antero, Father Jose William, Father Arnold, Virginia, Gregorio, Soledad, Tiborcio, Felisa, Andrea, Juana Fontanilla, Joaquim Kong, John B. Chu, at ang lahat ng mga pumanaw. Noong sila'y bininyagan, sila'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pedro, San Isidro, San Agustin, Santa Monica at Santa Rita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga minamahal mong kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Mapalad ang mga inahanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating mga sarili na tanggapin si Jesus sa banal na komunyon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at ingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Tapos na ang ating misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat at God bless to all.